Alright mga kapatid, manunood na naman po tayo ng balita at ating bibigyan ng reaksyon at pati na rin opinyon. Ang title ng ating panonoorin ay galing sa Pinas News Insider na may pinamagatang, hala, arestado si Junior? Question mark ha mga kapatid. Patanong, laglagan sa palasyo kumanta si John Vic tanggal maskara ni Junior Lisa Sandro Recto. Yan, patungkol po dyan ang ating panonoorin at ano ang meron dito kung ready na kayo. Kung gusto nyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na ang Fiber ni Juan. Maaasahan, kaya tawag na. Baka meron na sa inyong lugar ang Fiber ni Juan. Ang hula ko dito mga kapatid, baka minsan nagkakaroon ng nadudulas sa pagsasalita o yung kung ano yung sasabihin nila, kumukonek na hindi nila alam na dudulas na pala sila. Ganun ho ba yun? Sige na, panoorin na ho natin ito ng sabay-sabay. Ang balita ngayon. Trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang. Hanggang saan kaya hahantong ang kabulastugan ng Marcos administration dahil tila unti-unting lumiliit na ang mundo ng gobyernong ngagba ni Marcos Jr. Ito ang isa sa mga tanong ng ilan sa ating mga kababayan. Matapos ang tila teleseryeng pagbubunyag ni Saldico sa di umano'y mga anomalyang nangyayari ngayon sa loob ng gobyerno. At sa sabi nga ng ganun si Manang Claire ba ang nagsalita na yung hairstyle kasi ni Saldico nagbago daw. Hindi ata, para sa kanya hindi consistent, baka nga naghihinala sila na AI daw to. Tuloy muna natin ang bangis nga ng kabila. Kung AI to, malaking pasabog din yun pag ganun. Pero ako naniniwalang hindi AI to Meron kasing mga anggulo na pwede kang maging mapayat dun po sa effects na ginagamit mo dun sa camera. Depende ko kasi yun sa Zoom, ewan ko kung anong ginagamit yung apps. Kahit tayo rito, pwede natin papayatin at ipaibahin yung Pero hindi ibig sabihin deepfake na agad. Iibay mo lang ng konti yung itsura mo pero nakikita pa rin. Parang ganon, So para sa akin, ito ay hindi po deepfake, no? Hindi to fake para sa akin, no? Kaso si Manang Claire, sabi niya sa buhok pa lang daw, nagbago daw ng buhok. Saldico, kasalanan mo na naman to, nagbago ka na naman ng buhok. Okay, tuloy ho tayo. Tila unti-unting pagkalas ng ilan sa mga gabinete ng administrasyon ngayon na pinamumunuan ni Marcos Jr. At tila unti-unti nang lumilitaw ang buong katotohanan dahil Secretary of the Interior and Local Government of Philippines, DILG, John Vic Rimulya, tila pumiyok na rin at tila nilaglag, nagbigay babala. Sige nga. Kahit sino, kaya daw arestuhin ni John Vic Rimulya. Kahit sino ang bigyan ng arrest warrant, kaya kong arestuin. Wala po akong pinipili dito. Ang batas ay ang batas. Kung anong kailangan gawin, gagawin ko. Wow! Gusto ko yan. At tila kinontra na rin. Di man raw direktang pinangalanan. Ngunit sa pool si Bongbong Marcos, Liza at Martin Romualdez. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan. Ayon pa sa kumpirmadong balita, source online ng ang balita ngayon. Kahit sino, kaya kong arestuhin. Ito ang pahayag ni DILG Secretary John Vic Rimulya matapos ang paglabas ng warrant of arrest laban kay dating ako Bicol Representative Saldico at 17 pang opisyal na sangkot umano sa manumalyang flood control project. Sa harap ng media, iginiit ni Rimulya na hindi niya alintana kung sino pa ang masabit sa iskandalo. Kahit sino ang bigyan ng arrest warrant, kaya kong arestuhin. Wala po akong pinipili dito. The law is law. Kung ano ang kailangan gawin, gagawin ko. Ang arrest warrant ay inilabas sa gitna ng sumabog na revelasyon ni Saldico na nag-uugnay sa Pangulo sa 100 billion insertion sa 2025 budget na mariing itinanggi naman ng palasyo sa Senado
Dinipensahan ni Senator Ping Lacson at mariing iginiit na walang alam si Marcos Jr. at na misrepresent lamang daw ang Pangulo. Na-misrepresent. Hindi naman nakapagtigil ang Vice President Sara Duterte at tila hinamon na si Marcos Jr. At ayon pa sa kanya, sumailalim ka sa drug test na nawagan si Vice President Sara Duterte kay Pangulong Marcos Jr. Nangagarang hair follicle test kasunod ng kontrobersyal na pahayag ni Senator Amy Marcos na gumagamit umano ng cocaine at marihuna ang unang pamilya. Kailangan wala nang maraming mga pakulo, mga paek-ek, mga cheche-boreche. Magpa-test ka na po. Sir President, kung mapatunayan mo naman sa sarili mo sa pamamagitan po ng hair follicle test, mapapahiya ang lahat ng nagsasabi sa inyo na kayo ay gumagamit. Ano bang masama doon? Bakit ayaw nyo? Kasi, eto na naman tayo. Ganito kasi, sir, kapag ayaw mong magpa-test, isa lang ang ibig sabihin para sa aming mga Pilipino. Baka nga talaga gumagamit ka. May posibilidad na gumagamit ka kasi ayaw mong magpa-test. Di ba? Pero kung magpapa-test ka, confident ka sa sarili mo, aba, sige, aabangan namin yan. At kung ang resulta niyan talaga ay negative, wow! Kaso bakit ayaw mo? Yung isang may kasalanan, bakit ayaw? Hindi pwede, baka malaman nilang gumagamit ako eh. Yun lang naman ang pinaka-dahilan eh. Kung bakit ayaw mo, kasi alam mo sa sarili mo na talagang gumagamit ka, kaya ayaw mo. Base lang ho yan sa opinion ko ha, kumbaga vision ko lang yan. Di ba, kahit sinong tao, o pag alam niya sa sarili niyang positive siya, magpapacheck pa ba siya? Hindi na. Para mo nang pinukpok ng martilyo yung ulo mo nun. Excuse me po. Di ba no? Para, kumuha ka ng martilyo, pinukpok mo sa ulo mo. Depende na lang kung aamin ka na lang. Kung wala naman talaga, sige, patunayan mo sa amin sa pamamagitan ng drug test. Hindi ho kasi yun nasasabihin mo, ibabalik natin ang tiwala ng mga Pilipino. So, dun pa lang sa word na yon, nakikita mong wala ng tiwala yung mga Pilipino. Ngayon, malaking bagay kapag nagpa-test po kayo. Di ba naman? Dami nyo pang pa-alien. Ayon kay Vice President Sara, karapatan ng sambayan ng Pilipino na malaman kung ang kanilang Pangulo ay pisikal at psikolohikal na handang mamuno sa gitna ng matinding kaguluhan sa politika at ang lumalalang krisis sa kredibilidad ng administrasyon. Sa kanyang pahayag, diretsang hinamo ng Vice President ang Pangulo. Dapat pag merong challenge na ganyan, ay isubmit mo agad ang sarili mo. Marcos Jr. Cortes, lahat ng mga nakasama nila sa parties nila nagsasabing gumagamit sila ng pinagbabawal na gamot. Giit ni Vice President Sara, kung totoo ang mga akusasyon na binanggit ng sariling kapatid ng Pangulo, dapat harapin ito ni Marcos ng diretsahan at hindi sa pamamagitan ng pag-iwas o pagdadahilan. Tila ipinaparating na sa... Hindi pwedeng sabihin mo na ko uto-uto? Hindi na kailangan yan, sayang lang ang oras. Sayang ang oras. Sino niloko mo? Hindi ho ganon, sir. Kami, hindi naman, walang kumakalaban sa mga DDS, sa totoo lang, hindi naman kumakalaban sa gobyerno yung mga yan eh. Tayo ay pro-Pilipino. Ang gusto natin, matino ang mamumuno. Kaya nga pinagbigyan kaya nga nagtiwala yung mga sambayan ng Pilipino sa BBM. Kasi alam nila matino, mura ang bilihin nung panahon po ng dating Marcos. Sabi, maganda pamamalakad ng Marcos. Sige, subukan natin ngayon. Pinagbigyan ka na dapat inayos mo na ha? Yun nga mga kapatid, dapat inayos niya na. Ano bang... Hindi mo inaayos Nung si BP Sara, akala nila kaya nila yung impeachment. Ginurgor nyo doon sa confidential fund, hindi naman umubra dahil sabi nga ng COA, wala namang masamang tinapay. Naimbestigahan, wala naman pala. Ginurgor nyo ng ginurgor si BP Sara doon sa mga taga-kabila. Walang nangyari, ang ingay ninyo. Pero nung panahon ngayon ng bilyon-bilyon ang nawawala, mas tahimik yung mga pinakatahimik.
Yung mga dating maiingay, pinakatahimik ngayon. At take note, ayaw pa nilang mag-resign si PBBM, samantalang dati, ayaw nila kay PBBM. Pinabanata nila. Pero ngayon, ayaw nila mag-resign. Ganyan po sila humimod ng mga daliri sa mga nakaupo. Totoo naman. Ganyan kayo kumakapit. Kasi alam nyo, pag si BP Sara ang naupo, mas lalong wala na kayong mahihita. Ngayon nga, irritable na kayo eh. Paano pag nakaupo pa yan? Alam nyo, para sa atin ng laban, para sa Pilipinas ho, para sa kabutihan ng Pilipinas yung ipinaglalaban natin dito, hindi pang sarili lang. Pag pinagtanggol ko ba yan si BP Sara, kikita ba ako? Bibigyan ba ako ng pera niyan? Bibigyan? Hindi ko nga kilala yan, hindi niya kami magkakilala ng personal. Hindi ko pa nakikita ng personal yan. Hindi niya pa nga ako nakikita. Ba't ko pinagtatanggol? Kasi ito may posibilidad ito na kayang-kayang hawakan ng Pilipinas sa mabuting paraan. Yung ngayon, ang dami niyong mga rason-rason. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong presidente. Yeah. Ay, tuloy tayo, na? Usaping ganito, kabigat, wala dapat special treatment at walang dapat exempted, lalo na sa pinakamataas na opisyal ng bansa. Nagpatuloy ang panawagan matapos muling sumiklab ang mga akusasyong kaugnay sa sinasabing paggamit ng ipinagbabawal na gamot sa isang isyong ilang beses nang nabuhay dahil sa mga pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, Senator Amy at ang mga dating opisyal na nanawagan ng credible hair follicle test para kay Marcos Jr., para kay VP Sara Duterte. Simple lang ang punto, kung malinis, ipakita, kung walang tinatago, magpa-test at higit sa lahat, huwag gawing tanga ang sambayanan. Tama. Pag-usapan natin yung pagbabalik. Ilang beses lang nagsalita si Bongbong. Etong pinagtataguan niya, bumalik na naman. Pakinggan natin kung meron tayong matututunan na information dito about the policy or about the office of the President. Tingnan natin kung may matututunan tayo, ha? Vice President Sara Duterte handang maging Pangulo kung kinakailangan. There is no question about my readiness. Yun ang mandate sa akin ng Constitution. At alam ko yun. Totoo naman eh. Kaso itong sinasabi ni BP Sara, iniisip ng mga taga-kabila, atat na atat mo po si BP Sara. Vice President nga eh, ha? Nung tumakbo pa lang siya, nung gusto niyang maging Vice President na lang, alam niya na kapag ka nagka-problema sa presidente, magiging presidente siya. Ay, tama ba? Kapag nagka-problema sa presidente, magiging presidente si BP Sara. Mula day one, alam naman na lahat ng Vice President alam yan. Pero bakit iba yung... Wala, ganun siguro talaga ang mga kakampwet, yung mga lumalaban sa gobyerno at mga walang alam, yung mga nanonood lang sa mga bias media. Wala tayong magagawa, hanggang ganun lang siguro talaga. Okay, tuloy-tuloy na po natin ito mga kapatid, dire-diretso na. Constitution. At alam ko yun, nung ako ay tumakbo. At binoto ninyo ako as Vice President knowing that I am the first in line. Ang reaksyon dyan ng palasyo, handa na po ba kayo sa mas marami pang Mary Grace Piatos? Yun naman talaga sagot ni si Claire, no? Ang linaw-linaw, tinanong siya, di ba? Kung sakaling matatanggal ang Pangulo, ikaw ba'y naka-ready? Natural! Naka-ready ang Pangulo. Even before the election, nakalagay sa batas, siya ang papalit. Ang tanga na itong abogado na ito, hindi niya alam yun. Di ba? Alam ka naman sabihin ni Sara, hindi ako ready. Ayaw ko. Tanga, ano kapag naging Vice President? Kaya ka nga binoto ng tao eh. Alam mo kung bakit binoto to si BP Sara as Vice President? At bakit di binoto si Bongbong? Binoto si Bongbong ng taong bayan dahil sa Duterte. At ang pangako niya, itutuloy ni Bongbong ang nagawa ng Duterte. At ibabangon ang pangalan ng Marcos. So umasa ang Pilipinong ututo. Yung mga nauto dyan, kaway. Hindi, joke lang. Wag na kayo magagalit. Umasa ang Pilipino na babaguhin ni Bongbong Marcos. Pero just in case, hindi
niya nagawa. Kaya binoto si BP Sara kasi ang gusto ng taong bayan ay ipapalit si Sara. Yun po ang istorya nun. Kasi yun ang nasa batas. Ba't napunta na naman tayo kay Piatos? Bilyon na ang pinag-uusapan dito. Actually, hindi na nga bilyon, trilyon na ang nawawala sa Pilipinas. Here you are, na kay Piatos ka pa rin. Yan yung sinasabi eh. Nung sabi ni Sara, itong mga komunista, itong mga rebelde, itong mga kontra sa Duterte, paiikutin lang yan sa confidential funds, sa China, ganun. Iikot-ikutin nila yan. Kasi, magkano lang yung confidential funds? Yung piatos-piatos na yan. Tapos trilyon, hindi mo nakikita. Ayon kay Palace Press Officer Yuse Claire Castro, ang mga ganyang pahayag ni VP Sara ang nagpapahina raw sa kumpiyansa ng publiko sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Sagutin ko yan. Ang nagpapahina daw sa kumpiyansa ng mga Pilipino sa gobyerno ay yung mga ganitong pahayag. Hindi po. Okay, uulitin ko sa inyo. Hindi yan ang nagpapahina sa trust rating ng gobyerno. Tiwala ng tao sa gobyerno. Hindi yan destabilization. Ang destabilization, ang nagpapahina ay kung adik ang presidente. Ang nagpapahina o ang nagde-destabilize ng gobyerno ay yung mga nakawan. Ang nagpapahina ng gobyerno, ang nagde-destabilize ng gobyerno ay yung mga minomonopolize ang bigas, sibuyas, asukal, at isda. Yan ang tunay na nagpapahina sa Pilipino. Yang trillion-trillion na insertion. Yang flood control projects, wala po si Mary Grace flood control projects. Yan po ang nagde-destabilize. Kaya ba nagwawala yung tao sa kalsada dahil dun sa 150 million ni BP Sara? Hindi. Dahil yung bilyon, trilyong nawala sa baha. Huwag nga kayong tanga. Maituturing din daw itong destabilisasyon. It is not acceptable for a vice president to anticipate the resignation of the president. Hindi. Nasa batas ba yun? Na hindi mo i-anticipate? Di ba? Lahat naman eh. Halimbawa, naaamoy mo. Di ba? Pumasok ka sa restaurant. Naamoy mo yung ulam. Ma-anticipate mo, hoy, steak yung niluluto. Normal yung anticipation. Yung tanga-tanga naman nito. Walang masama doon. Ang masama kung gumagawa sila ng illegal. Presidente na pinagsisigawan nilang bumaba sa pwesto. This is definitely... Hindi ko narinig. Narinig ko ba si Sara nagsabing bumaba? Actually, yun nga ang tampo namin kay BP Sara eh. Bakit hindi niya sinisigaw? Oh, di ba? Sige nga, maglabas ka ng video na sinabi ni BP Sara, bumaba ka na dyan. Hoy! Sige nga. Be a form of political destabilization. Dagdag pa ni Yuse Castro, trabaho ang inaatupag ng Pangulo at hindi bakasyon. Kaya kung meron mang malinaw ang kahandaan na pamunuan ang bansa, ito ay walang iba kundi si PBBM. Isa pang issue ngayon ay ang umano'y troll farm ng gobyerno. Tinanong yan ni Senator Robin Padilla sa Senate budget hearing kahapon para sa pondo ng Presidential Communications Office o PCO. Humingi ka na naman ng dagdag. Puro pala. Ipinarinig pa ni Padilla ang isang audio. Narinig nyo na itong video na ito? Ewan ko ha. Ako opinion ko lang. I'm not an expert. Pero pag narinig nyo, iisipin mo talaga si Claire yung nagsasalta. Hindi ko sinasabing siya ha. Pero kasi may sinabi si Montulfo dun sa vlog niya, may nawawala daw 50 million sa PCO. Kaya daw tinanggal si dating Secretary J. Ruiz. Tapos, sinabi rin naman ni Bongbong na meron silang trolls. At makikita naman natin yan. Yung iba nga, ano sinasabi? Yung mga nagko-komentaryo daw galing pang Vietnam? Ganun ba? So may trolls, mapapansin mo naman eh. Ito, ang sinasabi, nagbabayad sila ng vloggers. Di ba? Nakikita nyo naman sa ibang vlog na meron silang nabayarang vloggers. Di ba? May umamin. Hindi ko alam kung ito'y totoo, okay? Pero pag talagang nabusesan ninyo,
Clear na clear eh. At saka yung laging galit. Yung parang ang bigat-bigat ng mundo kasi stress na. Yung paano niya lilinisin yung kalat at tae ni Bongbong. Hirap na siya. Ganon. Oh. Recording ng umano'y boses ni Yusek Castro na nagrereklamo tungkol sa palpak na trolls na humihingi pa raw ng dagdag na budget. Sabi ng ilang senador, i-verify muna ang audio dahil unfair naman sa inaakusahan. Ang sagot dyan ni Castro, For the satisfaction of Senator Robin Padilla, hindi po ako ang nasa video. I deny that the person or kung sino man sa dalawa doon na it's I who was talking to a certain vlogger. Baka ako yun. Pero ang kapuna-puna dito, kung napanood nyo yung ano na yun, grabe ang pagtatanggol ni Tito Soto. Talagang kinat niya agad. Sabi na, submit mo na lang yan sa NBI, parang ganun. Halatang-halata sila Tito Soto. Pero kunwari yung ebidensya, halimbawa, tatama kay BP Sara, sigurado. Pinatuloy nila si Tito, itong Tuta Soto na to. Kitang-kitan mo na agad ang panig na itong mga to eh. Kaya alam nyo, dahil sa mga klaseng tao na ito, hindi umaasenso Pilipinas. Nasa mukha na nila yung nakawan. Pinagsasasampal na sila ng ebidensya. Pinagtatanggol pa rin. tanong ni Castro saan nakuha ni Senator Padilla ang naturang audio clip. Sa akin, binigay ko, pinorward ko sa kanya. Baka maniwala, mga tanga pa man din niya mga yan. Mensahe pa niya sa senador. Sana maging modelo din po si Senator Robin. Modelo na hindi magpapagamit o magpapabiktima sa troll farm na nagpapakalat ng fake news. Nagbabalik. Ay, nako. Next po tayo, next. Ito pag-usapan natin ito, ha. Napakaganda ng tanong nitong reporter na to, na high blood na naman si Ating. Sige. Aside from resignation calls, there are also talks of succession, talks of a transition council, civilian-military junta. Lahat po yan nakaangkla sa pag-question sa fitness to lead ng Pangulo. Direct question, ma'am, is the President fit to lead? And Ayun, ang tanong, fit to lead pa ba ang Presidente? Kaya niya pa bang pamunuan ang bansang Pilipinas? Is he in control? Tinatanong pa po ba yan? Siyempre! Oo nga, no? Parang mali yung tanong, ha? Parang mali. Tinatanong pa ba yan? Oo nga naman. Sinabi na nga nung kapatid adik. So, paano siyang fit to lead? Mali pala tanong mo, pinuri pa man ng katang, ganda ng tanong mo. Pangit pala yung tanong mo. Saan ka nakakita ng fit to lead? Ikaw ba, Claire? Matanong kita. Payag ka ba na ang driver mo adik? Yung tanong lang. Tanungin ko na rin si Laila de Lima. Laila de Lima, ikaw ba, payag ka na ang driver mo adik? Luko-luko ka na lang. Kung gusto mo, ang may hawak ng manubela ay adik. All the more, yung may hawak ng Pilipinas ay adik. Simple lang eh. So, tinatanong pa ba yan? Tama, hindi mo na dapat tinanong yan. Hindi ako nagsabi ng adik, kapatid niya mismo ha. Yung kay Laila de Lima, hindi ko alam kung anong type niya sa driver. Basta, natanong ko lang kasi pinagtatanggol niya rin yung yung mga adik. Of course. Nakikita natin ang trabaho ng Pangulo. Anong nakikita nating trabaho? Susulpot, lulubog, lilitaw nga siya para siyang palitaw eh. 'Di ba? Minsan andyan, tapos mga isang linggo wala. Ikaw na lang ang puro nasa TV. Ngayon lang naglalabas yan eh. Bakit? Malalim na yung sugat. Delikado na si Bongbong. Paano nakikita yung trabaho? Anong trabaho nakikita? Wala namang trabaho nakita. Anong nagawa niyang trabaho? Sige nga. Magpresenta ka nga ng isang infrastructure na yung talagang magagandang tulay na nagawa niya. Hindi yung kay PRRD na tinuloy niya lang ha. Anong trinabaho ng Pangulo kung hindi magbitbit ng pera di umano sa ibang bansa? Punta sa ibang bansa, puro gastos. May namatay pa nga nung kay First Lady di ba?
araw-araw, hindi humihinto sa pagtatrabaho. Baka hindi humihinto sa pagdodroga. Ano hindi humihinto? Lagi ngang wala. Ito na, hindi kaya ito nakatira sa fairy tale world? Iba-iba yung nakikita nito eh. Ni hindi nga po nakakapagbakasyon. At hindi nakakapunta sa beach para mag-swimming. Yun yung pala gusto. Gusto pala ni Bongbong mag-swimming. Hindi nakaka-swimming sa beach. Ang bira. Alam mo, ayaw ni Bongbong sumisid. Ayaw niya ng swimming. Baka hindi mo alam. Ang gusto ni Bongbong sa alapap. Doon sa happy place. Yun. Ayaw niya talaga ng swimming. Ewan ko kasi yun ang sabi ng kapatid. Pero baka naman talaga gusto niya mag-swimming pero hindi sa beach. Sa baha. Sinda, yung na-create ng magpinsan eh. Ha? Ang daming na-create na baha. So all over the Philippines, maraming swimming pool. Baka gusto niya matry doon sa mga na-create nilang baha na makapag-swimming siya. So sino po ba talaga ang ready na maging leader ng bansa? Si Tito Soto. Si Tito Soto. Di ba? Para happy yung Pink. Everybody happy. Anyway, pag maupo si Tito Soto, masaya yung Pink. Tapos, hawak ni Bongbong sa leeg. O, di masaya na kayo. Iupo mo na si Tito Soto, ha. You bend the law. Tapos, patrabaho mo kay Boying, tsaka kay Erwin Tulfo. O, bend the law. Ayos na yun. Okay ba? Okay na tayo. Palit mo na si Tito Soto. Walang iba kundi ang Pangulong Marcos Jr. Thank you very Ate, relax ka lang. Tatanda ka ng mga ganyan. Ilan taon na ba to? Sige, next po tayo. Ito, post ni Laila. Sabi niya, Laila agrees with Sandro Onsaldico's impression. Sandro Onsaldico, the impression is disturb. O yun talaga, disturb. So, ibig sabihin niya, ang sinasabi lang ni Saldico, ay yung ginagawa niya ay disturb lang. So, ganyan lang. Basta binuko mo ang gobyerno, huwag mong papansinin. Hayaan nyo lang silang magnakaw. Hayaan nyo silang magnakaw. Hayaan nyo silang mag-addict. Pag pinuna mo, ang tawag doon, disturb. Destabilization. Ang galing, no? Hayaan nyo lang silang magnakaw. Yung buong pamilya nila, hayaan mo magnakaw, nanay, bayaw, anak. Nakaw lang sila, pinsan. Pag binuko nyo, fake news. Yun lang yun. Doon lang maglalaro yung fake news at disturb. O naman, Laila. Masyadong bata yan si Sandro para sa'yo. Sumisip-sip ka pa. Ang bata niyan, ha? Sabagay, ako rin mahilig sa bata. Joke lang. Bigyan ng driver to. Si Laila. Baka wala ng driver. Wala ng Kung ano na pumapasok. Naawa na ako sa Pinklawan, Talagang grabe. Yung galit nila sa Marcos ngayon. Ang galing mo. Bilib ako sa iyo, PRRD. Iba ang legasyang iniwan mo. Isipin mo, si PRRD nag-iwan ng legasya sa Pilipinas. Napakakainin niya ng tae ang Pinklawan. Ang lakas ni PRRD. Di ba? Sino makaisip nun? Ang galing ng utak. Nakikita nitong alin na ito, yung 150 na confidential funds ni BP Sara. Pero hindi niya nakikita yung nakaw na ginawa nung pinagtatanggol niya. Di ba? Anong tawag dyan? Pinklawan. Next po. Isa pa tong hibang. Sabi niya, my plans that I'm implementing right now are to work on unifying the opposition. Anong unifying the opposition? Fake news ka, animal. Anong opposition? Number 1 kang kinakain mo tayo ni Bongbong Marcos. Isinuka mo na si Bongbong Marcos. Kinain nyo pa yung tae. Pasensya na dun sa mga term. Kasi yan lang talaga ang closest
how to define tong Pinklawan. Sinuka na nila yung Marcos eh. Ngayon, yung tae, yung kalat, yung dumi, yung baboy ng Marcos, kinakain pa nila. And then ito siya, magsasalita na i-unify niya oposisyon. Paano ka naging oposisyon? Pro-government ka. Para mag-rally around kami sa strongest, most popular, most winnable possible slate namin of candidates for 2028. Pustahan tayo. Kung tutuloy si BP Sarang tumakbo, or hindi man bumaba man si Bongbong Marcos ngayon, hindi ka mananalo kay BP Sara. You are not going to win. Kaya lahat ng sinabi mo dyan, kathang isip. Fake news. Opposition, fake news. Strongest? Sino? Ikaw? Ikaw? Most winnable? Ikaw? Sino? Si Tulpo? Pag samasamahin mo yung boto mo, ikaw? Takbo ka. Sige. Tsaka si Lenny. Tsaka si Tulpo. Kahit pag tamasamahin nyo boto nyo, hindi kayo aabot sa boto ni Sara. Iwala kayo. Kasi wala kayong pinanindigan. Ngayong nalulunod ang mga Pilipino. Ngayong nagugutom ang Pilipino. Pinagtatanggol nyo pa yung magnanakaw. Mga supot kayo. Diba? O next po. Kaya naman, ito yung mga holy. Diba? Ang tatapang nitong mga gon. Ngayon, sumusoplak ang nakawan ng gobyerno. Tahimik pa rin sila. Anong kinakana nila? Piyatos pa rin. Tingnan nyo isa-isa yung mukha niya mga yan. Tingnan nyo. Ano ang paninindigan ng mga taong yan? Sasabihin nyo, hindi nila alam yung ginagawang nakawan ngayon? Hindi nila alam na nagnanakaw si Tamba, si Bongbong, si Sandro? Hindi nila alam? Hindi ako naniniwalang hindi alam nitong mga to. And yet, ang choice nilang banatan si Sara. See? Look at the character of these people. Alam mo, kung kayo dilawan, kayo Pinklawan, hindi ba kayo maiinis sa nangyayari ngayon? Magiging panatiko pa rin kayo ng mga taong to. Hindi, sabihin ninyo sa amin. Sige, sa mga bashers ko, sabihin nyo. Lagay nyo sa comment section. Naniniwala kami na hindi magnanakaw ang Marcos. Ilagay nyo dyan. Naniniwala kami na itong mga to ay hindi alam na magnanakaw ang mga Marcos. Tatanggapin ko. Basta galing sa puso nyo, alam nyo talaga na itong mga taong ito ay hindi alam magnanakaw ang Marcos. Pero kung sa puso ninyo, alam ninyo na alam nila na magnanakaw ang Marcos, and yet you support these people, anong klaseng tao kayo? Anong klaseng tao kayo? Kita naman na natin yung nangyayari, di ba? Hindi ko kayo pipilitin kung sa tingin nyo hindi talaga magnanakaw si Bongbong. Just be honest to yourself. Tatandaan natin, may epekto to sa buong Pilipinas. So, kung pinagtatanggol nyo lang dahil galit kayo sa Duterte, mali kayo doon. Pero kung talagang alam nyo, mabait ang mga Marcos, sige. Boto ulit natin. Si Sandro, gawin pa nating presidente, ha? Sige. Tatanggapin ko yan. Karapatan nyo yan, eh. Gawin pa nating presidente, pati yung apo ni Marcos, gawin nating presidente. Because the people we elect, yan po ang deserve ng Pilipinas. Kaya, kung nilaro nyo ang politika dahil sa galit nyo sa isang tao lang, at pahirapan tayo ng leader na binoto ninyo, deserve natin yung leader na yon na nakawan kayo. Maraming salamat. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo?
Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po!